Sa INC raw ay dalawa na ang ipinapanalangin sa pagsamba. Dati raw ay isa lang eh. Ang isa na yata sa maituturing ng tao na napakahalagang grasya, biyayang bigay ng Diyos sa atin na mga nilalang niya ay ang pananalangin, prayer, pagtawag, pagsamo. Ano pa man ang iba pang tawag dito. Libre ito, walang bayad. Kinatatamaran lang ng tao na gawin sa totoo lang. Agree? Uma-agree ka? Ikaw, lilingon ka pa. Ikaw ang guilty. Ako din, sila din. Yang nililingon mo, kayo, tayo, guilty. Meron naman, mananalangin lang pag may problema at tipong dusang-dusa na, lugmok na sa hirap. Pag masaya, prayer ay limot na. Di magawang mag-thank you sa grasyang ikinasaya. Pero alam din natin na may mga taong talaga namang religiously ay laging nananalangin. Maulan man ang buhay, maaraw, makulimlim, kahit party time. Ang Diyos para sa mga taong ganito ay bahagi talaga ng kanilang buhay. Sana all kagaya nila. Kaya nga 'di ba, ang mga tagapangaral natin, anumang relihiyon 'yan, ay hinihikayat ang mga miyembro nila na laging mag-pray, laging tumawag sa Diyos. Lalo na daw sa mga panahong napakahirap ng buhay, nasa gitna ng kalamidad at mga problemang sapin-sapin, sunod-sunod. Sa Bible ay malinaw naman ang mga dahilan kung bakit nire-remind tayo na laging manalangin. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Totoo, di ba? Nakapalibot sa atin ang mga tuksong yan, sari-sari, depende sa sitwasyon natin at pangangailangan. Hirap labanan, sabi nga, bakit? Mahina ang laman. Gusto nating iwasan sana, kaya lang ay madalas ay knock-out tayo eh. Kaya sabi ay manalangin lagi. Heto pa. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang sarap pakinggan, di po ba? Ang nagsasalita dyan ay ang Diyos mismo. At tiyak na tiyak siya sa gagawin niya kapag sa gitna ng bagabag ay mananalangin tayo sa Kanya. Kayo'y aking ililigtas. Ginagawa ba natin? Yan ang tanong. Baka hindi. Ang Diyos ay naghihintay, baka iba ang ating tinatawagan. Nasa phone book natin at nasa organizer ang mga phone numbers ng mga taong pwedeng kontakin. Ang Diyos ba? May kontak ba tayo? Baka wala. Naku po, saan tayo pupulutin ng mga estilo natin na ganyan? Subok na yan ng marami. Subukan din natin, lalo't may karapatan kang manalangin. Gamitin natin. Dagdagan pa natin, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Be thankful, sabi nga, dami mong tinanggap na kabutihan, ni mag-thank you, di mo magawa man lamang. Napakasama na ugali mo. Di magpasalamat, hindi ka marunong. Ayan, napagalitan ka tuloy ni The King. Yang buhay mo at ng pamilya mo, mga bagay na nagagamit mo sa pamumuhay mo, talino mo, kalusugan, kagalingan, magpasalamat tayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sabi sa berso. Pero alam nyo ba mga kababayan na may nasagap ang aking radar sa internet? Online ko narinig ang isang pasaring ng isang di ko malaman kung galit ba sa INC o nagdaramdam sa kinasapitan niya. Ang sabi niya, habang ina-address ang mga listener niya, sa INC raw ay dalawa na ang ipinapanalangin sa pagsamba. Dati raw ay isa lang eh. Yun lang naman, ganun lang naman niya sinabi. Hindi naman niya sinabi kung sino-sino yung dalawa raw na ipinapanalangin ng INC sa congregational prayer.
sa panahon ng pagsamba. Kaya nga gusto kong tanungin ang kapatiran, kayong mga nanunood, mga kapatid, mali ba siya o maling-mali siya? Mali at maling-mali, sabi ni Kadamyan. Naunahan kayo lahat ni Kadamyan. Bagal niyo sumagot eh. Sa kabataan pa man daw ni Kadamyan, handog sa INC si Kadamyan eh. Magpahanggang ngayon ha, ay hindi lang iisang tao ang ipinapanalangin ng iglesia sa tuwing ang INC ay sumasamba. Marami, napakarami. Magbigay tayo ng halimbawa ng pananalangin ng Iglesia ni Cristo na laman din ng panalangin ni Kadamyan. Ingatan mo po ang pamamahala at ang kanilang mga katuwang sa pangunguna sa iglesia. Sino ang pamamahala? Ang nangunguna sa iglesia at ang mga pangunahing ministro na katuwang niya sa pangunguna sa iglesia, kasama pa ang kanilang mga pamilya. Sino naman ang iba pang katuwang ng pamamahala? Ang iba't ibang may tungkulin, anuman yon, kasama rin ang kanilang mga pamilya. Ilan sila lahat? Libo-libo, daan-daang libo, milyon. Paano naging isa yon? Eto pa, patnubayan mo po ang buong iglesia. Sino-sino ang bumubuo sa buong iglesia? Ang lahat ng kaanib. Ilan sila lahat? Milyon-milyon. Paano naging isa yon? Eto pa, pakigabayan mo po ang mga namiminuno sa bayan. Ilan yon? Daan-daan, libo-libo, daang libo, milyon-milyon. Paano naging isa yon? Eto pa, tanglawan mo po ang puso at diwa ng mga kumakaaway sa iglesia. Sino-sino ang mga ito? Sila na mga nang-uusig sa iglesia at iba pa kasama yung mga nagsasalita ng masama sa kapatiran, lalo na sa liderato ng iglesia. Sila ang kumakaaway sa iglesia. Ilan sila? Milyon-milyon. Paano naging isa yon? Totoo ba na ipinapanalangin din sila ng iglesia, yung mga kumakaaway sa kanila? Opo, aral na nasa Biblia. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matwid at sa mga di matwid. Kasama dyan yung nagkomento na yun nga, na dati raw ay iisa lang ang ipinapanalangin sa pagsamba ng iglesia. Ngayon daw ay dalawa na. Hindi niya alam na kasama siya sa ipinapanalangin ng iglesia. Pati nga yung mga itiniwalag yung mga tumiwalag sa iglesia, laman pa rin sila ng mga panalangin ng kapatiran na sana raw ay makapagbalik loob sila, makabalik sa iglesia habang may panahon pa. Siyempre, hindi sila makakabalik kung nasa hukay na, di po ba? May napanood naman ako, dagdag ko lang. Sabi nung ilang tiwalag o tumiwalag, hinihikayat daw sila ng kapatiran na bumalik na sa iglesia. Magbalik loob, ganon. Manigas daw ang iglesia. Di na raw sila babalik kahit anong mangyari. Mga manong at manang, sino man kayo, bakit naman maninigas ang iglesia pag hindi kayo bumalik? Di nyo ba napapansin na lalong umuunlad ang iglesia mula nung nawala kayo? Bumalik kayo't hindi ay hindi apektado ang iglesia. Di ba't sa esensya ng aral ng Biblia ay ang tao ang nangangailangan sa iglesia? Feeling nyo naman ay kailangan kayo ng iglesia. Bakit nyo binabaliktad? Pride ang tawag dyan. Dahil ba sa nasaktan kayo? Dahil dinisiplina kayo? Sabi ni Daling na teenager na kaanib sa INC, sino po ba yung mga yan? Naku po, hindi na kayo kilala ng mga bagong henerasyon ng mga kaanib ngayon. Balik tayo sa issue. Yun nga dati raw ay isa lang ang ipinapanalangin sa pagsamba ng INC. Dalawa na raw ngayon. Kung nanunood siya ngayon, yung nagkokomento ng ganyan, ay baka umuusok ang ilong nun sa inis sa akin at baka isigaw sa mukha ko
na hindi yung mga inisa-isa ko sa taas ang tinutukoy niya. Ang mali niya ay hindi niya tinukoy ang mga personalidad at mga pangalan. O sige nga, tulungan ko na nga siya na diretsuhin ang usapan. Sa Iglesia ni Cristo po, mga kababayan, ay ipinapanalangin sa pagsamba ang pamamahala sa Iglesia at binabanggit ang pangalan nila. Yon ang pinupuna nung mama, sabi ni Kadamyan. Nasasaktan yung mama, halata naman na dati ay isang pangalan lang ang nababanggit. Halimbawa, ay ang executive minister lang, si Kairanyo, nung siya pa ang nangunguna. Ngayon daw ay dalawang pangalan na, ang executive minister at ang pangalawa niya. Nagtatampo ang mama, nasasaktan. Nasasaktan talaga siya. Bakit kaya? Gusto kaya niya na isama rin ang pangalan niya? Nalimutan niya o siguro ay hindi lang talaga niya alam na sa Biblia ay may nakasulat. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Ang nagsasalita sa berso na yan ay si Apostol Pablo. Alam naman natin kung ano siya sa iglesia. Isa sa mga pangunahing leader ng iglesia noong unang siglo. Ipanalangin ninyo kami. Kami. Hindi niya sinabi na ako lang mag-isa ang ipanalangin ninyo. Wag na itong mga kasama ko. Aro mga kababayan. So ano ang issue? Wala. Bakit dati isang pangalan lang? Yung sa leader lang mismo. Doon siya hindi makatulog Malisyoso yung mama. Common sense. Hindi porke isang pangalan lang ang nababanggit ay nangangahulugan na yon na hindi nakasama ang iba pa. Lalo na yung mga katuwang niya sa liderato. Patulan natin yung parunggit niya. Ganito lang yan mga kababayan Kayo, kaya niyong analisahin ito. Una, mali ba na banggitin ang pangalan kung ipapanalangin sa oras mismo ng worship o pagsamba? Hindi mali. Walang mali. Pangalawa, mali ba na hindi banggitin ang pangalan kung ipapanalangin sa oras mismo ng worship o pagsamba? As long as nabanggit ang katungkulan nila sa iglesia. Halimbawa, ingatan mo po ang aming pamamahala na nangunguna sa amin. Hindi mali. Walang mali, di po ba? Pangatlo, mali ba na ang pangalan lang ng leader ang banggitin sa pananalangin sa oras mismo ng worship o pagsamba? Hindi mali. Walang mali. Katunayan, may naririnig ako na hindi naman nababanggit ang pangalan ng katulong na leader ng iglesia sa pananalangin. Ang banggit nung nananalangin ay patnubayan mo po ang aming namamahala, si kapatid na Eduardo V. Manalo, at ang kanyang mga pangunahing katuwang sa pamamahala sa iglesia. Walang mali doon. Tama naman. Sa banggit na mga pangunahing katuwang, ay hindi ba kasama doon ang pangalawa niya? At iba pang kasama nila? So, walang issue. Hindi mali. Walang mali. Pang-apat, mali ba na banggitin ang pangalan ng leader at ng pangalawan niya kung ipapanalangin sa oras mismo ng worship o pagsamba? Hindi mali. Walang mali. Kung walang mali sa unang tatlong senaryo, paano namang mamamali ito? So, pwede nang matulog yung bumabatikos na nagpaparunggit. Baka humirit pa ang mama. Bakit pangalan lang ng leader at ng pangalawan niya ang binabanggit sa pananalangin? Bakit hindi isama yung mga pangalan ng iba pang kasama nila? Naku po, kuwagong maitim. Yung dalawa na ang binabanggit ay hindi ka na makatulog. Ngayon naman ay gusto mong dagdagan pa. Baka bangungutin ka na niyan, kasalanan pa ng iba. Mga kababayan, kanina po ay binigyan tayo ni Kadamyan ng ilang halimbawa ng mga panalangin ng Iglesia ni Cristo kapag sila ay sumasamba. At sa totoo lang, sa bawat pananalangin nila, kongregasyon man yan o individual na prayer, sa kapilya man o sa tahanan, ganyan ang kanilang panalangin.
Para sa kapatiran ay mahalaga na maipanalangin sa Diyos ang kapakanan ng buong iglesia, ang tagumpay ng individual na kapatiran, ang ikaaayos ng pamumuno ng mga lider ng bansa natin para sa epektibo at maayos na pamumuno, ang ikaliliwanag ng isip ng mga taong kumakaaway at nang uusig sa kapatiran, at lalo naman ang kaligtasan, pinakamabuting kalusugan, katalinuhan at iba yung kapangyarihang bigay ng Diyos sa lider at sa pangalawan niya, kasama pa ang mga pangunahing katuwang nila sa pamamahala sa iglesia, kasama pa ang mga may iba't ibang katungkulan na kapatiran sa iglesia. Yan ay pagtalima sa aral ng Biblia. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami. Bakit kailangan silang ipanalangin? Ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Ano pa ang dahilan at marapat lamang na ipanalangin sila sa Diyos? Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ginagawa yan ng kapatiran. Laman yan ng panalangin ng iglesia sa kapilya, sa tahanan, sa hanap buhay, sa lansangan, sa kahirapan at sa kayamanan, sa kalungkutan at sa katuwaan. Sila lang ba? Ang kapatiran lang ba ang nananalangin para sa pamamahala ng iglesia? Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan na kayo ay mahal ng Diyos at si Kristo ang nagpapatatag sa inyo. Ang pamamahalaman ay laman ang iglesia ng kanilang panalangin. Saan ka pa? Ganyan ba tayo sa mga relihiyon natin? Ipinapanalangin ba natin ang mga leader natin? At nakatitiyak ba tayo na sila man ay ipinapanalangin din tayo? Sana all, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo ang iglesia ni Kristo. Kabata-bata pa kumpara sa iba, pambuong mundo na. Dati binabato ang mga pawid at maliliit na sambahan. Ngayon tingnan nyo naman kung ano na ang kinalalagyan. Makukutya tayo pag yung sambahan natin ay itinabi sa kapilya nila. Baka iyuko mo na lang ang ulo mo sa panliliit o kaya wag na lang pansinin. Sabay tanong sa Diyos, Lord, saan po napunta yung love offering ko na binigay ko kay pastor? Naku po, giliw. Di ba tayo nagtataka sa kapatiran? Umulan, bumagyo, bumaha, sumasamba. Tayo sa relihiyon natin, kumusta? Suspended ang worship? Tsaka na lang, pag maganda na ang panahon, mauunawaan naman ni Lord, ganon. Paano aagapay sa iglesia ang mga relihiyon natin? Napakabilis, napakaunlad. 111 years na sila. Nagdiriwang ang kapatiran. Hindi sukat akalain kung lilingunin ang pinagmulan. Tama ang mga panalangin ng iglesia. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Sa kasalukuyan ay nakarating na ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa 168 mga bansa at teritoryo at kinaaniban ng 152 nasyonalidad. Sa pangunguna ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kinikilala ng mga kaanib nito na ang mga tagumpay sa lahat ng larangan ng mga aktibidad nito ay bunga ng pagtulong ng Panginoong Diyos. Ang hamak na channel na ito ay nakikisaya at taos sa pusong bumabati sa Iglesia ni Cristo sa pagsapit nito
sa kanyang ika-111 taong anibersaryo. Sa mga kapatid sa buong mundo, lalo na kay kapatid na Eduardo Manalo at kapatid na Angelo Eranio Manalo, maraming salamat po. Happy 111th anniversary Thanksgiving, kapatid, sabi ni Ed the Sandlers, 1986. Shout out at happy viewing sa mga kapatid sa lokal ng Talugtog, San Jose City, Nueva Ecija, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. At happy 111th anniversary po, sabi naman ni Ernie Opalia. Happy 111th year anniversary mga kapatid mula naman kay at Encantos Journey and Adventure. Shout out din daw sa mga kapatid sa lokal ng Bai, distrito ng Calamba, Laguna. Si Jun Reyes din, happy 111th anniversary daw lahat ng kapatid sa buong mundo. Maging si Gatot Swesiki Cyber, happy 111th year brother. Ganun din sa'yo at sa kapatirang INC. Si Benny Liwanag ay proud Iglesia ni Cristo at happy 111th year anniversary sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, sabi niya. Shout out naman kay Francisco Ordenesa na nanunood dyan sa lokal ng Sentro Lagtang, distrito ng Cebu City. Proud INC for 25 years. Binabati kita. Hi din daw sa mga kapatid sa buong mundo. Shout out pa rin kay Kent C. Langtok. Binabati ko si Ian De Guzman at ang kanilang lokal ng Binagbag, distrito ng Bulacan. Kumusta po kayo? Si Lady Butterfly, hi daw sa lokal ng Concepcion. Sina Kasol at Katayong sa pamilya ni Ka Mario at sa kanyang may bahay at sa kanyang anak na si Ka Emalyn. Sa mang-aawit na si Ka Angie at ang naging bunga nila na si Ka Dionisio de Ramos. Kumusta po? Kay Sir Aguila ng Marinig, shout out din. At sa magaling na mayor ng Cabuyao, Laguna. Pagbati sa lokal ng Kalubian, distrito ng Ormoc City, Leyte, Philippines. Mula naman kay Pascualito Modina Sr. Ganun din sa lokal ng Barlis, distrito naman ng Cabanatuan City, Nueva Ecija South. Kay Alfredo Pokis, shout out din natin. Pagbati dyan sa Kaganhaw, Marinduque, sa Jordan at Zuleta family. Happy viewing po. Shout out kay Felmali Anday ng F. Manalo, San Juan, Metro Manila East. Shout out mga kapatid sa ika-111 kaarawan ng banal na iglesia mula naman kay Rico Rosel ng Davao City. Muli po ay ang aking mainit na pagbati sa 111th year anniversary ng Iglesia ni Cristo. Salamat po. Mag-ingat tayong palagi mga kababayan. Ingatan sana tayong lahat ng Diyos sa gitna ng mga kalamidad na ating nararanasan.